Hi mga ka-beauty! Welcome back sa ating channel. And today, pag-uusapan natin ang isang brand na sobrang naging parte ng buhay ng maraming Pilipina noon, ang Avon. Na-miss niyo rin ba yung Avon Calling? Pero, nasaan na nga ba sila ngayon? Bakit tila nawala na ang Avon sa market dito sa Pilipinas? Alamin natin. Unang pumasok ang Avon sa Pilipinas noong 1978 at simula noon naging household name na sila. Sino bang hindi naka-experience ng may kumakatok sa bahay para mag-alok ng lipstick, lotion o pabango na may kasamang katalog? Ang Avon ay kilala bilang direct selling company. Ibig sabihin, hindi sila gumagamit ng traditional stores. Imbes na sa mall o tindahan, binebenta ang products nila through mga Avon ladies, mga sales representatives na kadalasan ay kapitbahay mo pa. Grabe ang kasikatan ng Avon noong 90s at early 2000s. Halos lahat ng tita, ate at nanay may katalog ng Avon at ang saya pa ng dealer kit kapag naging ahente ka. Naging malaking tulong din ang Avon sa mga kababaihan noon na gustong kumita habang nasa bahay lang. Empowering talaga, di ba? Pero fast forward to 2020s, tila hindi na natin sila gaanong naririnig. So anong nangyari? Una, lumakas ang online shopping. Sa pag-usbong ng Shopee, Lazada at TikTok Shop, mas pinili na ng tao ang instant checkout kaysa maghintay ng katalog at delivery. Pangalawa, dumami ang competitors. Marami ng bagong beauty brands na mas mura, mas accessible at mas trendy para sa Gen Z at millennials. Pangatlo, nagkaroon din daw ng mga internal issues ang Avon Philippines. May mga ulat ng restructuring at sa ibang bansa nga, binenta pa ang Avon sa ibang kumpanya. At higit sa lahat, nabawasan na rin ang interes ng mga tao sa direct selling. Hindi na kasi uso ngayon ang catalog selling gaya noon. Ngayon, kung pupunta ka sa website ng Avon Philippines, makikita mong active pa rin sila, pero hindi na sila kasing visible. May ilang resellers pa rin, pero wala na yung dating lakas nila sa market. May mga nagsasabing totally out na sila sa PH market, pero technically parang nag-lie low lang sila. Parang soft exit. Ang kwento ng Avon ay paalala sa atin na kahit gaano pa kasikat ang isang brand, pwedeng magbago ang takbo ng panahon. Kaya dapat adapt or fade talaga. Ikaw, may memory ka rin ba ng Avon sa childhood mo? Share mo naman yan sa comments. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentuhang pampamilya, pang beauty at pang negosyo. Hanggang sa muli at salamat sa panonood.